Hi guys! So for today's video ay may i-share na naman ako sa inyong panibagong loan application at gustong gusto ko din tong i-try dahil very promising din ang pinapakita na to at baka ito na din yung makatulong sa inyo sa araw ng pangangailangan nyo. So dito is pwede ka nga lang naman mag-loan ng up to 20,000 pesos. Ang pwedeng mag-loan is 18 up to 60 years old. Isang ID lang ang kailangan at stable income. At pwede mong bayaran yung ilo-loan mo dito ng 3 buwan up to 1 year. Walang transaction fee dito. At ang service fee ay as low as 0.1% lang. So ngayong nalaman nyo na yung mga magagandang pinapakita na to is wag nyo munang ida-download. So ako na muna ang magta-try para sa inyo para makita nyo din kung ano yung mga personal information na isi-share nyo dito. At panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung legit nga ba to or pasasakitin lang yung ulo nyo. Pero bago ang lahat nga pala is kung bago ka pa lang dito sa my channel ko is wag mo kalimutang mag-subscribe at i-click mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung ngayong araw ka nangangailangan ng mauutangan online, ay may inilagay akong mga links dyan sa description box at sa may comment section para sa mga subok ko ng 0% interest rate sa unang loan nyo. Pero bago kayo mag-confirm is basahin nyo muna yung loan details. Syempre, pwede ka ding sumali sa my GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos kada buwan. So para makasali is kailangan lang maging updated ka lagi sa mga ina-upload ko at huwag mo kalimutang i-PM ako sa Facebook page ko para maisali agad kita. So ayun na, simulan na natin. So itong online loan application nga na to ay ang Zip Peso. So matagal-tagal ko na ding nakikita itong ads nito at ngayon ay masaya akong i-share sa inyo kung talagang makakatulong ba to or hindi. So ayan na nga ang kanyang homepage at i-click ko na agad tong apply now nang mayari tayo agad at malaman kung goods ba to. So dito nga is may 4 na sasagutan. Ang una ay basic info. Ayan, ilagay lang yung marital status, ayan, highest education, email address, Facebook. So dito, lahat ng may asterisk na kulay red sa may gilid is kailangan masagutan mo. So ayun, current address, detailed address, saka resident type, at collection methods. So dito sa may collection is kung saan mo matatanggap yung ilo-loan mo. So meron ditong pamimilian na e-wallet, yung GCash nga, PayMaya, at GrabPay. Meron ding bank at remittance store kagaya ng M. Luwilier at RD Pawn Shop. So, tapos na tayo agad sa may una. So, dito na tayo sa contact references. So, ilan kaya ang kailangan? So, kailangan dito ng 4. Nagkulang pa ng isa para saktong 5 no? So, ayun, ilagay mo lang yung name nila, number, saka kung kaano-ano mo sila. So, since lahat na yun is may asterisk, kailangan lahat ng to ay malagyan mo. So, after nyan is next na tayo agad. Dito na tayo sa my identity. Ano kaya yung mga kailangan na ID type? So, eto. Pwedeng UMID, driver's license, TIN, passport, SSS, PRC, postal, at PhilHealth. So, pwede ang PhilHealth. So, dito is, kailangan hawak mo yung ID mo, pipicturean mo yung harapan, tapos magsa-selfie ka, hawak yung ID mo. Pero dito, may dagdag na kailangan. At sobrang dalang ng mga nanghihingi ng ganito. So, ayan, G-score, screenshot. So, kailangan dun sa may GCash account mo, kailangan may GCash account ka at i-screenshot mo yung G-score mo dun. So, makikita nyo yon dun sa may GCash, sa may profile account nyo at i-upload nyo lang dito. So, next is, pumili ka lang ng ID na ipepresent mo, tapos lagay mo yung ID number, first name, middle name, last name, birthday mo, gender, saka purpose ng loan. So, dito, ano ba yung mga purpose ng loan? So, ayan, marami dyan, mamili ka na lang. Pero dito sa may ibaba is, pwede kang magdagdag ng document para mas mataas daw ang chance na ma-approve ka. So, pwede kang maglagay ng work ID, yung ID mo sa pinagtatrabahuhan mo, certificate of employment, other documents, saka latest payslip. So, ito ay mga optional lang, pero mas mataas ang chance mo na maaprobahan pag ikaw ay nag-provide ng isa sa mga to. So, hindi naman daw necessary na lahat ng nandito sa may ibaba is ilagay mo kung ano lang ang mayroon ka. So, ayun, submit na. So, ito yung sample ng G-score. Makikita mo to dun sa may profile mo, tapos i-click mo dun yung G-score. So, ano ba tong G-score na to? So, ito yung magiging basihan kung gaano mo kadalas gamitin yung features dito sa may GCash. At ito yung nagsisilbing GCash trust score mo.
Kasi kapag ka nag-loan ka, for example, sa may G-Loan, sa may G-Gives, sa may G-Credit, mas mataas na G-score is, mas may chance kang makapag-apply sa may tatlo na yon. So kapag mababa pa to, ibig sabihin ay, hindi ka pa qualified dun sa may tatlong nabanggit ko, kung saan is, pinapaloan yun ng GCash sa mga trusted users nila. So eto na, pagkayari kong ma-fill-upan lahat na ngayon, data under review na. So we are reviewing your credit information, so please wait for a moment. And normally, we can finish the review within 8 seconds. 8 seconds lang. So, ayun, iintayin ko na to. At eto na nga ang lumabas. Ay, nako. So, ayan, sorry, we need to further review your information. So, in order to offer you the best credit loan amount, so we need to conduct some necessary examinations. And rest assured, this process will be completed within 1 business days. So, dito is mag-aantay pa ako ng 1 business day. So, tingnan natin. Sige, got it. Pero nakalagay dito sa my audit status ko is processing. At ayun na nga, na-reject na naman ako dito. Oh my gosh. So, ayan, tinanong ko, why does my application be rejected automatically? So, dear user, due to our risk control evaluation, so your credit score is quite weak for the application. So, please kindly increase your credit so that we can better serve you. So, yun daw yung dahilan dahil daw mababa ang G-score ko, kaya ako na-reject dito. Pero, mataas-taas naman na din yun, 500 plus na din yung G-score ko. So, ayun, kung na-try nyo na tong Zip Peso na to is, share nyo naman dyan sa may comment section. Pero, hindi ako mananahimik. Gusto kong mag-research about dito sa may Zip Peso. Kung marami na ding naka-experience at eto ang nahagilap ko. At eto na nga, yan. So, according kay Yuki, Zip Peso, 4 days overdue yung offer kong loan. Amount, 25,000. So, nakuha ko is 18,000 lang dahil sa processing nila, pero ang ibabalik is 24,975. Then, na-overdue daw siya at umabot na ng 30,000 yung loan niya. So, kinukulit na nila siya daw 7 times na daw siyang nag-loan. So, ngayon lang daw siya umabot ng 4 days overdue. At tinatanong niya kung dapat daw bang bayaran na lang niya yung principal. So, ayaw daw pumayag. At galit pa daw yung agent na nakausap niya. So, well, malaki naman yung nakuha niyang credit. Kasi 17 times na daw siya nakakapag-reloan dito. Kaso lang, biruin mo for 25,000. So, 18, 19, 20, 22, 24, 25. So, 7K yung nabawas. Kung 25,000 yung niloan niya, tas 18K lang dahil sa may processing nila. At may nabasa pa ako na na-read na daw yung nag-ooperate. So, na-read na daw pala itong Zip Peso at nag-ooperate na lang daw ulit sila. Kagaya ng Valley Loan. So, dito sa may pagkakaintindi ko sa kanya is, kung 25K ang niloan niya or yung credit na ibinigay sa kanya, at 18K lang ang na-receive niya, so umaabot ng 7,000 yung nakaltas dahil sa may processing fee. So, dito pa lang is super no na ako dito. Plus, na-raid na pala itong Zip Peso na to. So, after ko malaman yon is nag-delete account na agad ako dito sa my Zip Peso. So, buti na lang meron siyang delete account. At syempre, nagbasa din ako sa kanilang mga reviews sa may application sa App Store. So, dito nga is nanghaharas sila at napakalaki daw ng interest. At dito is, tinatawagan din nila yung mga nasa may phone book mo kahit hindi mo inilagay as contact references. At nangaharas na din daw, wala pa man yung due date mo. At grabe daw yung mga agents dito. So, ayun lang, kung makita nyo man itong loan application na to is wag na wag nyo nang itry. So, kung nakaabot kayo hanggang dito sa dulo is thank you so much. At lagi kayong manood ng mga loan application review para hindi kayo magoyo ng mga ganitong klaseng ola na dapat is tinutulungan yung mga tao pero lalo lang ibinabaon sa may utang. So, ayun, pwede nyo i-report itong mga ganitong abusadong ola. At mag-review na din kayo sa may application nila para makita ng mga tao kung ano talaga yung na-experience nyong hindi maganda sa kanila. So, ayun lang, kung nakapag-try ka na nito is i-share mo naman yung experience mo dyan sa may comment section para maging aware na din yung iba at mabasa nila. At huwag nang magtuloy dito sa may online loan application na to. So, ayun lang. Thank you for watching.